nararamdaman ninyo ngayon? Sino ba dito yung namalengke kailan lang? Yan gusto ko sa inyo eh, kayo yung namamalengke. Tuwing namamalengke kayo, napapansin niyo ba tumataas ang presyo? Subang nagalit ko sa oo naman. Magkano ang kamatis ngayon? 30, 2 piraso, balik 15 isa. Maliit pa, di ba? Kamugo. Ano pa lang yan? Kamatis pa lang yan. Siyempre, ang bigas. Magkano ang bigas na ngayon? 49? 49 yun yung mga broken. Hindi mo makain. Yung gusto ninyo kainin, 60. Bulacan, dito. May mga bukid pa dito, di ba? Pero wala na po. Kasi bago ko. Wala na masyadong bukid. Para lang as a matter of introduction, taga Malolos po ang father ko. Nagabag nga. So dati, kami may mga bukid. So, at dito, kumukuha kami dati ng bigas. So, pero, napansin ko nga, mataas ang presyo ng bigas. Kahit yung padala sa amin, na galing sa mga bukid, may masyado ng hindi na, hirap na sila magpadala sa amin kahit isang sako. So, ngayon, ang tanong, bakit? Lalo na dito, no? Dati tayo, marami tayong palayan dito. Marami nang nalupos ng mga palayan natin. Tapos, pataas ang presyo ng bigas. Ngayon, alam na, nung bahagi ng campaign, naalala nyo, kung sino ba dito yung mga nabudol? Marami ba nabudol? Nakampanya kayo, no? Sino ba dito? Yung mga nabudol? Aminin! Sino naman kami yung aminin? Aminin na! Sino mga nabudol? Pati pala si Miss Pam. Hindi naman natin yung pagkakakita. Pero nung kampanya, di ba, ang pinangako sa atin, pangarap daw niya na wala nang gutom sa Pilipino. At bahagi doon sa kanyang pangarap ay yung pagbababa ng presyo ng bigas. At nabanggit niya yung 20 pesos eh. Pero pangarap daw yun. Ngayon, naniwala ko kayo. Nangarap din kayo. Sumarap na lang tayo sa ato ng pasama. Hindi, ang punto dito is, nung sila ay sumampa sa gobyerno, ang una dapat namin ginagawa ay asikasuhin yung sistema ng agrikultura. Pero 2 taon na po, ang naayos ko ang sistema ng importation. Hindi pa napansin, may issue na executive order ang ating Pangulo at ang sabi dun sa executive order na yon ay mas efficient dapat ang pag-import ng mga produktong pang-agrikultura, agricultural products. Pinababaan ang taripa. Okay? Importante yun sa atin. Pinababaan ang taripa dun sa ibang mga importation, katulad dun sa bigas, at saka sa ibang pa mga kakain. Bakit mahalaga to? Kasi ibig sabihin, may ilang mga magsasaka tayo na hindi na pwedeng magtanim. Kasi sobrang bitiman. Pagka ganun kahalaga ang importation, ibig sabihin, magsasaka ang nauunang malugi. Bakit sila nag-i-import? Kasi tumataas ang presyo ng pagkain. Bakit tumataas presyo ng pagkain? Maraming dahilan. Una, siyempre, may giyera, therefore, tumataas ang presyo ng tulo. Pero, bukod pa doon, bukod di ang mabaho. Mataas din ngayon tuloy ang pang-abono. Mataas ang mga gastusin na ating mga magsasaka. So, ang tanong, kikita pa ba sila sa pagtatanim? So, diba? Kaya nawawala yung mga palayan dito sa Bulacan. Mas madali pa kung mag-data. Kayo din? Wala na rin kami mga bukid. Mas mura kasi i-dete. Kasi kung magsasaka ka, malulong ka ba sa utang, babarating ka ng mga traders, wala ka namang magkakabihan ng palay mo,
So bakit ka pa magbebenta? Minsan, kulang pa yan sa pagbayad mo sa utang. So bakit natutulong sa utang ang magsasaka? Kasi mas protektado po yung mga bumibili, yung mga traders, yung middleman na tinatawag natin. Yung pinili sa magsasaka ng mura, bebenta nila sa atin ng mahal. So, sila din po yung nag-import. Sila din po minsan na smuggler. So, dahil sila yung mayaman, ang naghihirap, tayong magkabilang dulong. Yung magsasaka at saka yung consumer. So, tayo yun. Bakit nangyayari yun? Eh, matapos sabihin ng ating Pangulo na ang pangarap niya ay mura ang pagkain, walang paggugutom na Pilipino, hindi naman yan pinabago yung sistema. Kasi alam niya, kahit nung panahon ng kampanya, yung budol tayo, ang pangarap niya aayusin yung sistema na ito. Ano yung sistema niya? Ano gagawin niya? Una, tutulungan yung mga magsasaka na tabi-tabi yung mga lupa, at either gagawin silang kooperatiba o gagawin silang korporasyon. At mas magaling tulungan kapag malalaki na yung mga lupa. Eh, ang problema, hindi na natuloy yun, 2 taon na wala pa tayong narinig. Sabi, may mga programa ang Department of Agriculture para din sa abono. Pero nabibigyan ba yung mga kahit ng magsasaka sa abono? Alam ni Ma'am, hindi. Yun. Diba? Hindi lahat. Kasi mayroon ng programa, pero hindi pantay-pantay yung pag-execute nito sa lahat ng mga lugar sa buong Pilipinas. Imbis na inayos yun, wala. Inuna na lahat. So ano yung mga yun? Anong inuna ng presidente? Ang inuna niya, importation. Tapos parang humihikot lang pagkausap mo siya. Bakit tayo nag-i-import? Kasi mahal ang pagkain. Bakit mahal ang pagkain? Hirap pang magsasaka. O ano yung solusyon? Importation. Pag tinanong mo bakit nga ba tayo mag-i-import? Kawawa yung magsasaka. Kasi mahal yung pagkain. Mag-i-import daw para bumaba presyo ng pagkain. Sa 2 taon ng presidente si PBBM, bumababa ang presyo ng bigas. Kahit minsan, hindi siya bumaba. Ngayon, ito pa, skandalong malaki. Dahil natakot sila. Ito pa, ulit-ulit kong sinasabi, mahal ang presyo ng pagkain. Mahal ang bigas. Magpapakadiwa daw sila. Anong binigay sa kadiwa? Yung mga stock. Luma. Sabi niya, hindi na siya kadiwa, kadiri. Kasi ang ayaw sa corner. Diba? Kasi totoo. Nagpakadiwa sila. So sa kadiwa, 29 pesos ang 1 kilo ng bigas. Hindi makain dahil luma, mabaho, at hindi talaga pang tao. Kahit aso daw, hindi na kumakain. So madaling sabi, bulong. Binigyan tayo ng bulong. Pero bakit bago nun? Nung sinabi ng presidente, hindi, mura naman kasi kumabot yung balita sa kanya na irereklamo namin dito sa takbang ng maisog na mahal ang pagkain. Abay, ang sabi niya, hindi, 37 pesos niya ang bigas doon sa kadiwa. May kumalabit sa kanya. Sir, hindi, 49 pesos po. Presidente na yan hindi niya alam magkano ang presyo ng bigas niya. Kasi hindi po siya bumababa. Correct. Lakasan niyo, ma'am. Kasi hindi nga po siya bumababa sa akin para malaman niya kung yung talagang problema natin. Alam niyo. Alam niyo. So, ano yung issue dito? Ang issue is, mayroong magagawa ang ating gobyerno sa pagtaas ng presyo ng pagkain. Pero sa 2 taon na nakaupo si PBBM, wala siyang ginawa na matulungan tayong ordinaryong mamamayan. Mayroong konti. Yung ibang mga magsasaka, kinondol na yung mga nagbabayad pa dun sa land reform, okay na. Kanila na yung lupa, hindi na pinabayad yung iba. Pero, mababa presyo ng bigas? Hindi.
Sa dinami-dami daw ng programa ng DA, bumaba ang presyo ng bigas. Nagpa-import siya. Nung una, yung rice tarification law kasi, dapat 40 to 50% ang taripa nun. Yung taripa nun, pag inipon yun, ibibigay yun sa mga magsasaka para hindi sila lugi. Okay, binabaan niya yung panahon ni Duterte kasi nagkaroon ng pandemya. So, 35%. So, natapos yung 35% na taripa nitong December 2023. So, dapat tumaas na uli para dumami na naman kung mabibigay sa mga magsasaka, tuloy-tuloy yung magsasaka at magiging mura yung bigas. Hindi na sinunod. In-extend yung 35%. Ano ibig sabihin nun? Diba yung mga importers? Okay, sa pinagal na 35% ang taripa ng bigas, bumaba ba presyo ng bigas? Okay, ano pa nangyari? Itong nakaraan pa ng isang buwan, sabi ng Presidente, dapat babaan pa ang taripa sa bigas. So, ginawang 15%. Isang buwan na. Bumaba na po ba ang presyo ng bigas? Sa madaling sabi, lahat ng sinasabi niyang hakbang na ginagawa ng Presidente para bumaba ang presyo ng bigas o presyo ng pagkain, naramdaman niyo ba? Bumaba ba presyo? So nakawala pa siya. Anong masasabi niya na nagawa niya para sa atin pagdating sa pagkain? Wala. Nana. So, ang problema, basic ang pagkain. Kasi ano pa yung basic para sa atin? Tubig. Oh, kamusta ang presyo ng tubig dito sa Bulacan? Ayun na. Tumaas? Tumaas kasi daw, ano ba yan? El Nino, di ba? Matapos na po El Nino, bumaba na ba? Kapababa daw. Buong Pilipinas halos, ng Enero pa lang, nagtaas ng presyo ng tubig. Pati kami sa Metro Manila, pati dito sa lahat ng ibang mga water districts, gaya-gaya yung mga yan eh. So sa inyo tumaas. Ano po? Tumaas na nga, wala pang tubig. Correct, very good. Grabe. Pero, kailangan natin ng tubig para mabuhay. Transportation. Kailan ba bumaba ang presyo ng transportation? Tumaas, di ba? Okay, so, pagkain tubig, transportation. Kulang na lang yung hinihinga natin na hangin. Hindi pa nila na iisip na ipakas tayo doon. Pero yun na po siguro ang susunod. Ang punto namin dito, hindi lang ito pangarap ng Presidente, obligasyon niya ito. Kailangan, nakikita niya may problema, abay tumulong naman sila. Magtrabaho naman sila. Ano pa ba ang dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng Presidente? Kung hindi niya kaya, tulungan tayo dun sa pinaka-basic na pangangailangan natin. Sa importation po, wala tayong kita. Tayong ordinaryong mamamayan, wala tayong kita dyan. Ang kumikita, yung mga traders, tsaka importers. Ang tawag niya din sa mga traders at importers na yun, friends. So, ang nakikita, friends daw sa market, sabi ni attorney. Okay, so, bakit tayo mayroon tayong Presidente na alam niya gutom na ang Pilipino? Hindi na po basta mahal ang pagkain. Gutom na po ang Pilipino.